Sa mga langka is, alam mo yung mga langka, ah, sa lahat ng nakikita ko, sa lahat ng na-encounter ko, ang pinakasakit na pangyayari sa buhay natin, it's yung mga pangyayari na hindi natin in-expect na mangyayari, no? Hindi natin in-expect talaga na magagawa niya sa iyo yung mga bagay na mga makakasira sa yung dignidad, makakasira sa buong pagkatao mo, kasi yung mga kwento niya is puro lang hindi totoo, para lang mapasama ka, para siya maging biktima. Ngunit ikaw is 100% talaga na hindi mo talaga siya hindi mo siya inaaway, hindi ka nangingialam sa buhay niya, hindi ka nagchichismis, kasi alam mo naman sa sarili mo na paano ka makapagchismis sa kanya, ang busy-busy mo. Hindi ka nga makapunta sa kapitbahay mo, no? Hindi ka makabisit or makapagpasyal or marites, kasi sa sobrang busy mo, sa yung isang araw ikulang pa, no? Talaga ganun ba? Talaga yung buhay mo nasa negosyo na. Pero pag uwi mo, syempre, lahat naman tayo may friends, no? May friends talaga tayo yung totoo. Kahit yung friends, darling, ikwento ko, kahit mag-aaway pa kayo, kahit sobra pa kayong nag-aaway talaga kayo, sobra, umabot na sa pundo, yung misunderstanding lang, tapos hindi na kumikibo, hindi na kayo nagsasalitaan, parang ini-ignore na ninyo yung isa't isa, sadya lang ini-ignore sa isang iglap lang, pero nanatili pa rin yung kayo na, yung puso niyo sa isa't isa, die hard pa rin sa isa't isa, yung concern na nandyan pa rin, kaya hindi mo magawang i-chismis siya, hindi mo magawang yung mga sikreto is mabubulgar, kasi yung concern niya nandyan pa rin. Yan ang totoong kaibigan, tunay na kaibigan yan, yung nafe-feel niya sa'yo, tunay yun, kasi may concern kasi kahit hindi na kayo nagkikibuan, concern pa rin sa'yo. Hindi niya kayang i-chismis ka, kasi alam niya na mapapaham ay yung buhay mo is mapapaliit sa ibang tao, yung parang masisira yung dignidad mo, masisira. So kinikif na lang yun kahit hindi kayo nagkikibuan. Yung mga ganun, darling, is talagang subok na yan eh. Yung mga darling, yung totoo talaga, yung mga totoo yun talaga yung kaibigan sa'yo, concern pa rin sa'yo kahit hindi kayo nagkikibuan. Ngayon, siyempre, may mga kaibigan kang ganun, tapos yung doon mo malalaman lahat, tapos sinisiraan ka. Yun ang pinaka sakit na yung ugali ng isang tao, no? Na wala ka talagang iniisip sa kanyang masama, ngunit siya is gumagawa ng masama sa iyo, no? Yung mga kwentong butbut, mga kasinungalingan, para lang talaga maging ikaw ang pangit ng ugali. At saka magre-recute pa yan ng ibang tao, o maghahanap yan ng kakampi. Recruit pa yun ng mga ibang. Talino talaga tong anak ko. Nanak, I love you. Ayaw siyang magpakita ng camera. Magre-recruit pa yan. Hanap niya ng kakampi para lang talaga sabihan niya, tapos may kakampi siya, tapos maniniwala sa kanya.
Yun ang mga ano, pag maka-encounter ka ganyan tao, masakit talaga yun mga darling. Sobra. Hindi yun hindi yan nakakasaya ng puso, no? Hindi yan nakakasaya ng puso. Mga darling, yung hair ko, yung mukha ko, darling, it's not good because hindi talaga siya good, darling, kasi pagod. Yung nai-stress talaga ako. Nai-stress ako, darling. Nai-stress ako ng panagod ko. Nai-stress ako, darling, kasi nai-stress ako kasi nabibinta ako. New Year kasi tayo, nabinta yung mga putas. Nai-stress ako. Pagod ako. Pero gusto ko lang isabi sa inyo na ganda ng mga tao, darling, na nakasakit ng damdamin. Kasi maninira yan. Maninira at manira. At ang the best na gawin mo yan, siyempre, masasaktan ka, no? Masasaktan ka talaga, promise. Yung gagawin mo lang, control your emotion. Kontrolin mo lang talaga yung damdamin mo. Kaya masasaktan tayo, lalo na hindi tayo okay naman lahat. Yung nasa harapan lang, yung sa harapan okay kayo, pero unti-unti ka palang ginagawa ng istorya sa kanya na makakasira sa damdamin mo. Masakit yun. Hindi yun talagang normal lang yun na feeling. Masakit yun. Lalo yung nakakasakit talaga ng kwentong mga butbot. Kasi nungalingan ng lahat. Sakit yan. Tapos pagod ka na sa trabaho. Kakahanap ng pera. Tapos yung pwesto napakainit. Pag uwi mo ganun, masama ka. Naghahanap ka nga ng pera eh. Hindi ka nagiging tamad. Nagsisikap ka, tapos ganun pa rin. Masakit yun. Kaya ang the best way niyo, mga darling, dapat makontrol mo yung damdamin mo, yung sakit. Hindi, huwag kang magre-reverse na pagkangkahin mo agad. I-ignore mo. Hindi mo bigyan ng pansin. Hindi mo bibigyan ng value yung mga sinasabi niya sa ibang tao. Wala kami? Ngon dây, có hại chứ? Napara. Wala na. Ang lawag pa ko, kini akong ilaw ni Litson. Ha? Wala na choice, oy. Kapoy na. Wala man ko asin. Nang asin, oy. Ha? Asin? Ahos! Asin. Ako'y gahatag mo ng kupan. Ako'y gahatag mo ng asin. Kaya ako'y asin.
Tulong ko mo. Ano ka? Kaya ako, ito na ko. Saan ilang? Basta mukhaon ta na mi. Ha? Wala halagon sa pa mukhaon ta spaghetti. Wala lagi na i-chisme o kanang palapot. Walang gusto ka ugma na kanang sunod na lang atong lutoon. Ha? Sunod na lang palalami. Ay ka. Ito na lang tataon niya. Naman ko'y ako papunin mo, no? Dili ako kain mo kaon. Di, ayaw sa mura luto kay maot man ang ingredients. Ang imo na lang, palitan tag chupon. Dito mo kaon na din na Ito lang, tata na mag-spaghetti, man po na sila. basta dito no kaon. Nung taas na ako ang salt. Spaghetti sila. Lagyan ako, ano dito pan, ubutan dito ako nagsusulit. Ang salt ko nang buko ad. Hindi, bala ka. Kaon na nung waya mo yung No, ingredients. ini kay ad kana ka amo ni ay aglet. Dili. Dos ko dito pino ang tubo. Sige, kanaan ang maot. Kanahan ba kang mahurot? Ibang isang sayangan lang ng imong kwarta. Nakan na, ikaw kaon na na. Kana ha, bantay dili maulot nimo. Ayun. Yun si Mami. Friend talaga kami niyan. Ano ba, nawawala ako sa topic ni Mami. Ganun, Dara. Huwag mo lang pasalin. Huwag mo i-treasure. Huwag mong bigyan ng value yung sumisira sa'yo. Kasi kapag bigyan mo ng value, in-entertain mo sila. Yung pag i-entertain mo sa kanila, yung resulta gulo. Kaya, minsan talaga, ang dami pa nilang mga kakampi. Kasi pareho sila. Marites. Kaya gano'n. Huwag mong i-value. Naoserbahan niyo yan. Pag i-ignore kayo ng mga tao ng mahal niyo sa buhay, di ba masakit? Kasi hindi kayo binigyan ng value. Mga ganun din din sa mga naninira sa'yo, huwag niyong bigyan ng value. Tapos pag hindi ka mag-reply, wala, hihinto din sila. Kikip yung mouth nila. Kasi hindi mo binigyan ng pansin eh. Walang magre-reply sa kanila. Ganun. Ganun lang. Promise. Yung sakit, yung masasaktan kayo, iiyak na lang niyo yan. Iyak na iyak kayo. After ng pag-iyak, mawawala yun. Kaysa magre-revenge kayo. Naku! Gandaan niyo. Pag mag-i-entertain ka sa isang magulong sitwasyon, lalong gugulo yan. Kapag i-ignore mo, wala talaga basta ignore.